Dugo ng mamamatay tao ang batang iyan. Ang malupit na sigaw ni Doña Celeste ay bumasag sa inosenteng ngiti ni Amber. Sa labas ng marangyang gate, nakaluhod si Sabina sa nadurog na cake, habang ang walang imik na si Elton ay nakayuko sa utos ng ina. Pilit inagaw ang kanyang anak, ngunit kasabay ng pagpatak ng luha ay ang pag-alab ng kanyang pagbangon. Babawiin niya si Amber kahit demonyo pa ang kalaban. Sapat ba ang tapang ng isang ina laban sa dumi ng isang makapangyarihang angkan? Huwag mong dungisan ang gate namin ng dumi na galing sa marumi mong kamay, Sabina. Ang boses na yon ni Doña Celeste ay kasing talim ng labaha na humiwa sa malamig na hangin ng umagang yon. Nakatayo si Sabina sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon ng mga Vergara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang maingat na hawak ang isang kulay rosas na box. Sa loob niyon ay ang pinaka-espesyal na cake na kaya niyang gawin. Isang simpleng chiffon cake na may makulay na icing at maliit na kandilang hugis bituin sa itaas. Para iyon sa ikalimang kaarawan ni Amber. Sa tabi niya, ang maliit na si Amber ay masayang tumatalon-talon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Mama, look! Is that Papa's house? Will he like my dress? Bulong ng bata habang hinahaplos ang kanyang pink na bestida na binili ni Sabina mula sa ilang buwang pagtitipid sa pagtitinda ng kakanin sa kalsada. Hindi nakasagot si Sabina. Ang kanyang lalamunan ay tila tiniklo ng isang invisible na kamay nang makita niya si Elton na lumabas mula sa pintuan ng mansyon. Ngunit hindi ito ang Elton na iniwan niya 5 taon na ang nakalilipas. Ang mga mata nito, na dati ay puno ng init at pangako, ngayon ay kasing lamig na ng marmol na sahig ng kanilang tahanan. Sa likuran ni Elton, nakatayo ang kanyang ina, si Doña Celeste, na tila isang reynang nakamasid sa kanyang nasasakupan. Elton! Ang tanging salitang lumabas sa labi ni Sabina, punong-puno ng 5 taong pangungulila. Ngunit bago pa man makahakbang si Elton, mabilis na lumapit si Doña Celeste at hinila ang braso ni Amber. Ang biglaang kilos na yon ay nagpabagsak sa box na hawak ni Sabina. Isang mapurol na tunog ang narinig nang tumama ang cake sa semento. Ang kulay rosas na icing ay kumalat, nadumihan ng alikabok, at ang kandilang bituin ay naputol sa gitna. Ano ba? Nasasaktan si Amber. Sigaw ni Sabinin, susubukan sana niyang bawiin ang anak, pero mabilis siyang itinulak ng mga gwardya. Huwag kang mangahas na hawakan ng apo ko! Ang bulyaw ni Doña Celeste. Ang kanyang muka ay hindi nagpapakita ng kahit anong awa. Akala mo ba ay makakabalik ka pa rito matapos ang ginawa ng tatay mo? Ang dugong na nananalaytay sa batang ito ay sa mga Vergara, hindi sa isang pamilya ng mga kriminal. Tumingin si Sabina kay Elton, nagmamakaawa. Elton, please! Sabihin mo sa kanila. Birthday ni Amber ngayon. I just want her to be happy. Elton, speak up. Dahan-dahang itinaas ni Elton ang kanyang paningin, ngunit bago niya mabigkas ang kahit anong salita, hinawakan ni Celeste ang kanyang balikat. Tandaan mo, Elton, ang babaeng ito, ang anak ng taong pumatay sa daddy mo. Kapag pinili mo siya, tinatalikuran mo ang hustisya para sa sarili mong ama. Utang mo sa amin ang buhay mo, Elton. Don't betray your own blood. Napayuko si Elton. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Umalis ka na, Sabina. Ang mahinang sabi ni Elton. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit mababakas ang isang malalim na sugat. Iwan mo na si Amber dito. She deserves a better life. A life that you can never give her. Tila tumigil ang mundo ni Sabina. Ang bawat salita ni Elton ay parang mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang puso. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang lalaking dahilan kung bakit siya nanatiling matatag sa loob ng 5 taon sa ibang bansa ay siya ring kikitil sa kanyang huling pag-asa. Mama! Mama! Ang iyak ni Amber
habang pilit siyang kinakaladkad ni Doña Celeste papasok sa mansyon. Ang maliliit na kamay ng bata ay pilit na umaabot kay Sabina. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa kanyang bagong bestida. Ayaw ko po dito. Mama, don't leave me. Amber! Anak! Sinubukan ni Sabina na tumakbo, ngunit ang malaking bakal na gate ay dahan-dahang nagsara. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa bakal ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang kaligayahan. Naiwan si Sabina na nakaluhod sa labas ng gate. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Dahan-dahan noong una, hanggang sa naging isang malakas na buhos na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang kanyang mga kamay ay dumapo sa nadurog na cake sa semento. Pinulot niya ang basag na kandilang bituin. Mahigpit itong hinawakan hanggang sa bumaon ito sa kanyang palad. Bakit? Bakit kailangang mangyari ito? Wala siyang kasalanan. Ang kanyang ama ay walang kasalanan. Ito ba ang presyo ng pagmamahal sa isang taong hindi kayang ipaglaban ang sarili niyang pamilya? Ang lamig ng ulan ay unti-unting pinalitan ng isang nagbabagang galit sa loob ng kanyang dibdib. Hindi na siya ang Sabina na madaling saktan. Hindi na siya ang babaeng marunong lang umiyak at magmakaawa. Habang pinagmamasdan niya ang malaking mansyon na tila isang gintong hawla na nagnakaw sa kanyang anak, isang sumpa ang binuo niya sa kanyang isipan. Hinding-hindi niya hahayaang maging ganito ang ending ng kwento nila ni Amber. Sa gitna ng malakas na ulan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang likuran. Ang liwanag ng headlight nito ay tumama sa kanyang basang katawan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang sapatos na balat ang tumapak sa basang kalsada. Isang itim na payong ang bumukas at dahan-dahang lumapit sa kanya. Pinoprotektahan siya mula sa bagsak ng langit. Tumayo ka na riyan, Sabina. Hindi sapat ang luha para mabawi ang lahat ng ninakaw nila sa iyo. Napaangat ang tingin ni Sabina. Sa ilalim ng payong, nakatayo ang isang lalaking may seryosong muka at mga matang puno ng determinasyon. Si Mateo. Ang tanging tao na nakakaalam ng katotohanan, 5 taon na ang nakalilipas. Mateo. Bulong ni Sabina, ang kanyang boses ay nanginginig sa ginaw at pagod. Oras na para tapusin ang pananahimik, Sabina, ang sabi ni Mateo habang inaalok ang kanyang kamay. Alam nating dalawa na hindi aksidente ang nangyari sa daddy ni Elton at alam nating dalawa kung sino ang totoong may kasalanan. Nanlaki ang mga mata ni Sabina. Ang hanging dala ng bagyo ay tila naghatid ng isang nakapangingilabot na bulong mula sa nakaraan. May mas malalim pa palang lihim sa likod ng mga pader ng mansyon ng mga Vergara. Isang lihim na maaaring magpabagsak sa kanila o tuluyang uubos sa natitirang buhay ni Sabina. Sino ang totoong pumatay kay Don Ricardo? At hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Celeste para manatiling nakatago ang katotohanan ito? Huwag mong dungisan ang alaala ng iyong ama sa pamamagitan ng iyong kahinaan, Elton. Ang boses ni Doña Celeste ay kasing lamig ng hangin sa loob ng silid-aklatan. Bawat salita ay tila isang patak ng lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ng kanyang anak. Nakatayo si Elton sa harap ng malaking portrait ng kanyang yumaong ama, si Don Ricardo. Ang titig ng ama sa pintura ay tila sumusumbat sa kanya, nagpapaalala sa gabing puno ng dugo at pagkawasak. Lumapit si Celeste. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng chandelier at dahan-dahang hinaplos ang balikat ni Elton. Nakita mo ba ang hitsura ni Sabina sa labas? Isang babaeng walang pinag-aralan. Isang anak ng mamamatay tao. Iyon ba ang gusto mong maging ina ng tagapagmana ng mga Vergara? Isipin mo ang dangal ng pamilyang ito, Elton. Isipin mo ang hustisyang ipinagkait sa daddy mo. Napapikit si Elton. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang bigat. Pero anak ko si Amber, ma. Anak namin siya. At kinuha na natin siya. Ang mabilis na sagot ni Celeste. Ang kanyang nangiti
ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Dito, magkakaroon siya ng kinabukasan doon sa squatter na tinitirhan ng nanay niya. Magiging isa lang siyang basura. Pinoprotektahan lang natin ang bata, Elton. At balang araw, magpapasalamat siya sa atin dahil inilayo natin siya sa isang maruming nakaraan. Habang nagaganap ang usapang yon sa ibaba, sa ikalawang palapag ng mansyon, ang bawat sulok ng marangyang kwarto ni Amber ay tila sumasakal sa maliit na bata. Nakaupo si Amber sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay mugto na sa kaiiyak. Ang lahat ng mga mamahaling laruan na ibinigay sa kanya ay nakakalat sa sahig, walang saysay at walang buhay. Isang dahan-dahang pagbukas ng pinto ang nagpalingon sa kanya. Pumasok si Yaya Luring, ang matandang nanilbihan na sa mga bergara ng ilang dekada. May dala siyang baso ng gatas at isang platitong may biskwit. Nakita niya ang panginginig ng maliliit na balikat ni Amber. "Tahan na, maliit na anghel," bulong ni Luring habang inuupuan ang tabi ng bata. Nais niyang yakapin ng mahigpit si Amber, ngunit alam niyang nakamasid ang mga kamera sa bawat sulok ng mansyon. "Kumain ka muna ng kaunti." "Yaya, nasaan si Mama?" "Bakit hindi siya pumasok?" tanong ni Amber sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Sabi ni Lola, "Pagod lang si Mama, pero bakit kinuha niya ako?" Hindi nakasagot ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati at isang lihim na hindi niya magawang sabihin. Hinaplos na lang niya ang buhok ng bata, isang tahimik na pagdamay sa gitna ng isang malupit na palasyo. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na nabasag nang pumasok si Doña Celeste. Ang kanyang mga hakbang sa sahig na kahoy ay tila tunog ng isang paparating na unos. Mabilis na tumayo si Yaya Luring at yumuko bilang tanda ng paggalang. "Lumabas ka muna, Luring. Gusto kong makausap ang apo ko," utos ni Celeste. Nang maiwan silang dalawa, naupo si Celeste sa tapat ni Amber. Ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa pagiging malamig, naging isang mapagkunwaring mapagmahal na lola. Hinawakan niya ang mga kamay ni Amber, ngunit ang bata ay napaatras ng kaunti dahil sa takot. "Amber, sweetheart, makinig ka kay Lola," simula ni Celeste. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may halong pananakot. "Alam mo ba kung bakit hindi pumasok ang mama mo? Kasi ibinigay ka na niya sa akin. Binayaran ko siya ng maraming pera at mas pinili niya ang pera kaysa sayo. Ayaw na niya sayo, Amber. Kaya dito ka natitira sa amin dahil kami lang ang tunay na nagmamahal sayo." Ang kasinungalingang iyon ay tila isang malakas na sampal sa musmos na kaisipan ni Amber. "Hindi totoo yan. Mahal ako ni Mama," sigaw ng bata. Ngunit ang kanyang boses ay unti-unting nanghina nang makita ang seryosong mukha ng kanyang lola. Samantala, sa loob ng itim na sasakyan ni Mateo, ang katahimikan ay nababalot ng amoy ng ulan at lumang leather. Nakasandal si Sabina sa bintana. Pinagmamasdan ang mga patak ng tubig na tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Ang init ng loob ng sasakyan ay hindi sapat para alisin ang ginawa sa kanyang kaluluwa. "Sabina, hindi mo kailangang gawin itong mag-isa," basag ni Mateo sa katahimikan. Ang mga bergara ay makapangyarihan, pero hindi sila immune sa batas. Ang ginawa ni Celeste ay kidnapping, kahit anong anggulo mo tingnan. "Batas?" Mapait na tawa ni Sabina. "Mateo, ang batas ay para lang sa mga taong may pambayad sa abogado na katulad mo. Ako? Isang tindera lang ako. Isang anak ng driver na pinagbintangang pumatay sa asawa ni Celeste. Sa tingin mo ba pakikinggan ako ng sino man? Pakikinggan ka nila dahil hawak natin ang katotohanan." Seryosong sagot ni Mateo. 5 taon akong nagtrabaho sa pro bono cases para lang paghandaan ang araw na ito. Noong gabing namatay si Don Ricardo, may nakita ako sa police report na hindi itinuloy sa investigasyon. May mga butas sa kwento nila. Sabina, at gagamitin natin yun para mabawi mo si Amber. Tumingin si Sabina kay Mateo. Sa mga mata ng lalaki,
Nakita niya ang isang liwanag na matagal na niyang kinalimutan, ang pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay mabilis na napalitan ng kaba nang biglang tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang unknown number. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasagot ang tawag. Noong una ay puro static lang ang kanyang naririnig, ngunit pagkalipas ng ilang segundo, isang boses ang naging malinaw. Isang boses na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Mama, Mama, kunin mo na ako. Ang hikbi ni Amber mula sa kabilang linya. Sabi ni Lola, ayaw mo na sakin. Mama, totoo ba? Binenta mo ba ako? Amber! Hindi anak! Hindi totoo yan. Sigaw ni Sabina, ang kanyang boses ay puno ng desperation. Nasaan ka? Amber! Ngunit bago pa makasagot ang bata, narinig ni Sabina ang isang malakas na kalabog ng pinto at ang boses ni Celeste na sumisigaw sa background. Sino ang nagbigay sa iyo ng teleponong yan? Kasunod nito ay ang tunog ng pagbagsak ng kung anong bagay at ang linya ay biglang naputol. Ang dial tone na naiwan ay tila isang kutsilyo na paulit-ulit na sumasaksak sa pandinig ni Sabina. Mateo, kailangan nating bumalik. Sinasaktan nila ang anak ko. Ang hysterical na sigaw ni Sabina habang sinusubukang buksan ang pinto ng tumatakbong sasakyan. Mabilis siyang pinigilan ni Mateo. Sabina, huminahon ka. Kapag bumalik tayo doon ng walang plano, lalo lang nilang gagamitin yan laban sa'yo. Kailangan nating maging matalino. Ngunit paano magiging matalino ang isang inang naririnig ang pagdurog sa puso ng kanyang anak sa loob ng madilim na kalsada? Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, isang panibagong plano ang nabuo sa isipan ni Sabina. Kung hindi siya pakikinggan ng batas, siya mismo ang gagawa ng sarili niyang paraan. At sa loob ng mansyon, habang hawak ni Celeste ang nadurog na cellphone ni Amber, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Alam niyang parating si Sabina. At iyon ang eksaktong hinihintay niya para tuluyang tapusin ang babaeng sumisira sa katahimikan ng kanyang pamilya. Sino ang nagbigay kay Amber ng telepono? At ano ang gagawin ni Sabina para makapasok muli sa kuta ng kanyang mga kaaway nang hindi nalalagay sa panganib ang kanyang buhay? Hindi ka kailanman magiging sapat para sa kanya, Sabina. Tingnan mo ang sarili mo at tingnan mo ang mundong kinalalagyan niya. Kahit anong dungaw mo sa bakod, hinding-hindi mo maabot ang langit na tinitirhan ng anak mo. Ang mga salitang iyon ni Doña Celeste ay tila naging isang paulit-ulit na sumpa sa isipan ni Sabina habang siya ay nakatayo sa likod ng isang malaking puno ng acacia. Maaga pa lamang ay naroon na siya sa tapat ng bakod ng isang prestihiyosong preschool kung saan ang mga bata ay tila mga munting prinsipe at prinsesa na bumababa mula sa kanilang mga marangyang sasakyan. Hawak ni Sabina ang isang maliit na panyo na puno ng pawis. Ang kanyang suot na lumang t-shirt at maong ay tila isang malaking mantsa sa gitna ng malinis at makintab na paligid. Bawat marangyang sasakyang dumadaan ay nagpapaalala sa kanya ng malawak na bangin sa pagitan niya at ng kanyang anak. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa playground, naghihintay sa paglabas ng kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga. Nang sa wakas ay makita niya si Amber, ang puso ni Sabina ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Nakasuot ang bata ng isang malinis na uniforme na tila gawa sa mamahaling tela, ngunit ang dating masayahing bata ay wala roon. Nakaupo si Amber sa isang sulok ng sandbox, malayo sa ibang mga batang nagtatakbuhan at nagtatawanan. Ang kanyang munting mukha ay nakayuko at ang kanyang mga balikat ay tila pasan ng bigat ng buong mundo. Amber, ang aking anak, bulong ni Sabina. Ang kanyang mga daliri ay humahawak ng mahigpit sa malamig na bakal ng bakod. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tawagin ang bata. Ngunit alam niyang kapag ginawa niya iyon, lalo lang siyang ilalayo ng mga tao roon.
Sa kabilang panig ng kalsada, sa loob ng isang madilim na sasakyan, nakamasid si Elton. Nakikita niya ang bawat galaw ni Sabina, ang pag-aasam sa kanyang mga mata, ang panginginig ng kanyang mga kamay, at ang bawat tahimik na paghikbi na pinipigil nito. Ang kanyang puso ay tila hinahati sa dalawa. Gusto niyang bumaba, gusto niyang yakapin si Sabina at sabing ibabalik niya ang lahat sa dati. Ngunit ang boses ng kanyang ina ay tila isang kadenang nakapulupot sa kanyang leeg, nagpapaalala sa kanya ng kanyang tungkulin at ng utang na loob na dapat niyang bayaran. Sir Elton, may late na po kayo sa board meeting. Ang mahinahong paalala ng kanyang driver. Maghintay ka! Ang maikling sagot ni Elton. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Sabina. Nakita niya ang paglapit ni Amber sa ilalim ng slide, malayo sa paningin ng mga guro. Nakita niya ang paglabas ng isang sirang krayola mula sa bulsa ng bata. Sa ilalim ng slide, kung saan ang anino ay nagbibigay ng kaunting privacy, dahan-dahang iginuhit ni Amber ang isang figura sa semento. Isang babaeng may malalaking pakpak na tila isang anghel na handang lumipad. Ito ang kanyang mama. Ang krayola ay tila naging extension ng kanyang munting puso. Bawat guhit ay puno ng pangungulila at pangarap na muling makasama ang kanyang ina. Ang bawat pag-ukit ng krayola sa semento ay lumilikha ng isang tahimik na awit ng pag-ibig sa gitna ng kanyang kalungkutan. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang nabasag ng mapansin ng isang security guard ang presensya ni Sabina sa labas ng bakod. Hoy! Anong ginagawa mo rito? Bawal ang istambay dito. Ang pasigaw na bulyaw ng guard habang mabilis na lumalapit. Sandali lang po. Tinitingnan ko lang ang anak ko. Ang nagmamakaawang sagot ni Sabina, pilit na hindi lumalayo sa bakod. Anak, sa ganitong eskwelahan, huwag mo akong lokohin. Umalis ka na rito bago pa kita ipahuli sa mga pulis. Itinulak ng guard si Sabina ng malakas, naging dahilan upang mawalan siya ng balanse at mapaupo sa magaspang na aspalto. Ang kanyang mga siko ay nagasgas at ang init ng kalsada ay tila humahapdi sa kanyang balat. Mabilis na bumukas ang pinto ng sasakyan ni Elton. Sa isang sandali, nakalimutan niya ang lahat ng banta ng kanyang ina. Mabilis siyang lumapit at inalalayan si Sabina na tumayo. Ang kanilang mga balat ay muling nagtagpo at ang kuryenteng dulot ng ugnayang iyon ay nagpadala ng isang matinding kirot sa kanilang mga puso. Sabina, are you okay? Ang nanginginig na tanong ni Elton. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Sabina sa kanya, hindi ng pagmamahal, kundi ng isang matinding pagkadismaya. Bakit ka narito, Elton? Para panoorin kung paano ako itaboy ng mga tao niyo, para masigurado na hindi ko maaabala ang perpektong buhay ng anak ko? No, Sabina, hindi ganoon. Ang pagsusumamo ni Elton, ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, ang tunog ng isang marangyang busina ang pumutol sa kanilang usapan. Isang puting SUV ang huminto sa tapat nila. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Doña Celeste na tila isang hukom na handang magbitaw ng hatol. Elton, anong ginagawa mo sa tabi ng basurang yan? Pumasok ka na sa loob ng sasakyan. Ngayon din. Tumingin si Elton kay Sabina pagkatapos ay sa kanyang ina. Ang kanyang pag-aalinlangan ay tila isang malaking sampal kay Sabina. Dahan-dahang binitiwan ni Sabina ang kamay ni Elton at pinagpag ang kanyang sarili. Huwag kang mag-alala, Elton. Hindi ko na kailangan ng tulong mo. Ang malamig na sabi ni Sabina. Tinalikuran niya ang lalaking mahal niya at nagsimulang maglakad palayo. Ang kanyang likod ay tila isang pader ng katatagan sa gitna ng kanyang pagkatalo. Ngunit habang naglalakad si Sabina, hindi niya napansin ang isang lalaking nakasombrero na nakatayo malapit sa poste ng kuryente. Ang lalaki ay may hawak na kamera at tila kanina pa kumukuha ng mga litrato. Ang titig nito ay hindi nakatuon kay Elton o kay Celeste, kundi kay Sabina lamang. May isang misteryosong ngiti sa mga labi nito.
Isang ngiti na tila may alam na hindi alam ng iba. Sino ang lalaking nakasombrero at ano ang kinalaman niya sa nakaraan ni Sabina? At habang dahan-dahang lumalayo ang bawat hakbang ni Sabina, mapapansin niya ang isang pamilyar na kotse na dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Hindi kay Elton ang kotseng yon at lalong hindi kay Mateo. Ligtas nga ba si Sabina sa mga kalsadang tinatahak niya? O may mas malaki pang panganib na naghihintay sa kanya sa susunod na kanto? Umalis ka na habang may oras pa, Sabina. Please, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang pakiusap na yon ni Elton ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng isang makitid at madilim na eskinita. Kanina pa niya sinusundan si Sabina matapos ang kaguluhan sa paaralan at sa pagkakataong ito, hindi na niya hinayaang makalayo ang babae. Hinawakan niya ang braso ni Sabina ng mahigpit ngunit may kasamang ingat, tila natatakot na baka bigla itong maglaho sa kanyang paningin. Doon, sa pagitan ng mga luma at nagbabakbak na pader, ang amoy ng luma at basang semento ay humahalo sa pamilyar na bango ni Elton. Isang scent na kahit 5 taon na ang lumipas ay nananatiling nakaukit sa gunita ni Sabina. Ang init ng palad ni Elton sa kanyang balat ay nagdulot ng isang matinding kuryente na tila nagnanais na tunawin ang lahat ng galit sa kanyang puso. Pahirapan ang sarili ko? Ang mapait na sagot ni Sabina habang pilit na binabawi ang kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, puno ng hindi maipaliwanag na pighati. Ang sarili ko ba ang iniisip mo, Elton? O ang sarili mo? Ang image mo? Ang katahimikan ng mansyon niyo na nagambal ako? Ginagawa ko ito para protektahan ka. Ang pasigaw na sagot ni Elton. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Hindi mo kilala ang mama ko, Sabina. Hindi siya titigil hanggat hindi ka niya tuluyang nadudurog. Kung mananatili ka rito, lalo lang niyang ilalayo sa iyo si Amber. Please, lumayo ka muna. Gagawa ako ng paraan. Gagawa ng paraan? Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sabina. 5 taon, Elton. 5 taon akong naghintay na gumawa ka ng paraan. Pero hanggang ngayon, nakatago ka pa rin sa palda ng nanay mo. Ang anak natin ay umiiyak sa loob ng bahay niyo. Tinatawag ang pangalan ko. Pero ikaw na ama niya. Pinapaalis mo ang tanging taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa gitna ng matinding emosyon, hindi na nakapagpigil si Sabina. Itinaas niya ang kanyang kamay at dinala ang lahat ng kanyang sakit, pangungulila at pagkadismaya sa isang malakas na sampal sa pisngi ni Elton. Ang tunog ng pagtama ng kanyang palad sa balat ng lalaki ay bumitaw sa katahimikan ng eskinita, tila isang pagsabog ng lahat ng kinikimkim niyang damdamin. Ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Ang init ng sampal ay nanatili sa pisngi ni Elton, habang ang kamay ni Sabina ay nanginginig sa kanyang gilid. Nakatingin si Elton sa kanya, hindi ng galit, kundi ng isang malalim na pag-unawa sa sakit na idinulot niya. Dahan-dahang itinaas ni Elton ang kanyang kamay at hinaplos ang dulo ng kanyang mga daliri sa pisngi ni Sabina, isang banayad na pagdampi na tila nagmamakaawa para sa kapatawaran. Ang sandaling iyon ay tila tumigil ang oras. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho at sa loob ng ilang segundo, naramdaman nila ang mainit na hininga ng isa't isa. Ang pag-ibig na pilit nilang ibinabaon ay muling sumibol. Masakit, mapait, ngunit buhay na buhay. I'm sorry, Sabina. Ang bulong ni Elton bago niya dahan-dahang binitiwan ng babae at nagsimulang maglakad palayo, pabalik sa gintong hawla na pilit siyang ikinukulong. Pag-uwi ni Elton sa mansyon, sinalubong siya ni Doña Celeste na nakaupo sa kanyang paboritong silyon, may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng perpeksyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng panganib. Nakipagkita ka na naman sa kanya, hindi ba? Ang malamig na tanong ni Celeste.
Huwag mong subukang magsinungaling sa akin, Elton. Ang bawat kilos mo ay alam ko. Ma, kailangan nating pag-usapan ang visitation rights ni Sabina. Ang matapang na sabi ni Elton, kahit na ang kanyang tuhod ay nanginginig. Siya ang ina ni Amber. Ina? Isang nakapangingilabot na tawa ang lumabas sa labi ni Celeste. Ang isang ina ay hindi nagdadala ng kahihihiyan sa kanyang anak. At dahil sa katigasan ng ulo mo, Elton, sisiguraduhin ko na hindi na muling makakatapak ang babaeng iyan sa buhay natin. Sinimulan ko na ang legal na proseso para tuluyang tanggalan siya ng karapatan bilang magulang. Si Amber ay magiging isang tunay na Vergara at ang nakaraan niya ay mabubura na. Samantala, bumalik si Sabina sa kanyang inuupahang maliit na bahay sa dulo ng barangay. Ang bawat hakbang niya ay tila pasan ng bigat ng buong mundo. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kanyang pintuan, isang malaking gulat ang bumati sa kanya. Isang puting papel ang nakapaskil sa kanyang pintuan, isang eviction notice. Sa tabi nito, ang tunog ng isang malakas na balita mula sa lumang telebisyon ng kanyang kapitbahay ay umumalingaw-ngaw sa paligid. Ang lupang kinatatayuan ng mga kabahayan sa Barangay San Roque ay opisyal na nang binili ng Vergara Group of Companies. Nakatakdang gibain ang lahat ng istruktura sa susunod na 48 oras para sa itatayong bagong commercial complex. Nabitawan ni Sabina ang kanyang bag. Ang huling kanlungan na mayroon siya, ang tanging lugar kung saan maaari siyang managinip ng pagbawi sa kanyang anak, ay kukunin na rin sa kanya. Ang galamay ni Doña Celeste ay tila nakarating na kahit sa pinakamaliit na sulok ng kanyang buhay. Nakatayo si Sabina sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kalsada, habang ang anino ng paparating na demolisyon ay tila isang dambuhalang halimaw na handang lumamon sa kanya. Wala siyang pera, wala siyang bahay, at ngayon, wala siyang paraan para makita ang kanyang anak. Saan pupunta si Sabina sa gitna ng kadiliman? At ano ang gagawin ni Mateo nang malaman niyang ang laban ay hindi na lang tungkol sa bata, kundi tungkol na rin sa mismong buhay at dignidad ni Sabina? Ang dignidad ng isang ina ay hindi kailanman mabibili ng barya, lalo na kung ang bawat sentimo nito ay may bahid ng kasalanan. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na binibigkas ni Sabina sa kanyang sarili habang nakaupo siya sa loob ng maliit at masikip na opisina ni Mateo. Ang amoy ng lumang papel at mainit na kape ay tila nagbibigay sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam ng seguridad sa gitna ng gulo ng kanyang buhay. Sa harap niya, nakalatag ang mga papeles ng eviction notice at ang mga dokumentong kinalap ni Mateo tungkol sa mga ari-arian ng pamilya Vergara. Huwag kang matakot sa laki ng kinalaban natin, Sabina. Ang mahinahong sabi ni Mateo habang inaayos ang kanyang salamin. Ang batas ay tila isang malaking pader, pero bawat pader ay may lamat. At ang lamat ng mga Vergara ay ang kanilang sariling kayabangan. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay nabasag ng marinig nila ang tunog ng isang marangyang sasakyan na huminto sa tapat ng opisina. Ang ungol ng makina ng isang puting Mercedes-Benz ay tila isang babala sa payapang eskinita. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at lumabas si Doña Celeste na tila isang anghel na nakasuot ng purong puting terno, ngunit may dalang itim na balak sa kanyang puso. Dahan-dahang pumasok si Celeste sa loob ng opisina. Ang kanyang bawat hakbang ay tila nagdadala ng isang malamig na hangin na pumatay sa init ng kape ni Sabina. Tiningnan niya ang paligid ng may halong pandidiri. Tila ba ang bawat alikabok sa silid ay isang insulto sa kanyang pagkatao? Anong ginagawa mo rito, Doña Celeste? Ang matapang na tanong ni Sabina, bagamat ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Nandito ako para magbigay ng tulong, Sabina. Ang sagot ni Celeste, ang kanyang boses ay malambot at puno ng mapagkunwaring awa. Naglapag siya ng isang makapal na sobre sa lamesa ni Mateo. Nabalitaan ko ang tungkol sa demolisyon sa inyong lugar.
Napakahirap mawala ng tirahan, hindi ba? Ang sobrang yan ay sapat na para makapagsimula ka ng bagong buhay sa probinsya. Malayo rito, malayo sa amin. Tumingin si Sabina sa sobre, pagkatapos ay kay Celeste. At ano ang kapalit ng tulong na ito? Isang pirma lang, ang nakangiting sagot ni Celeste. Isang pirma sa dokumentong nagsasabing isinusuko mo na muna ang lahat ng karapatan mo kay Amber. Para naman ito sa ikabubuti ng bata, Sabina. Huwag kang maging makasarili. Anong maibibigay mo sa kanya? Ang alikabok ng eskinitang ito? Ang gutom? Ang kahihiyan? Isang matinding galit ang sumabog sa loob ni Sabina. Hindi na niya kayang itago ang kanyang nararamdaman. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre at tumayo. Tiningnan niya si Celeste nang diretso sa mga mata. Isang tingin na punong-puno ng dignidad ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Ang pera niyo, Doña Celeste, ay kasing dumi ng budhi niyo. Ang malamig na sabi ni Sabina. Maaari niyong mabili ang lupa, ang mga bahay, at ang mga taong nakapaligid sa inyo. Pero hinding-hindi niyo mabibili ang pagmamahal ko sa anak ko. Hinding-hindi ko ibebenta si Amber para sa kahit anong halaga. Binuksan ni Sabina ang sobre at isinaboy ang mga bundle ng pera sa paanan ni Celeste. Ang mga papel na pera ay dahan-dahang nahulog sa sahig, tila mga tuyong dahon na walang saysay. Lumabas kayo sa opisinang ito bago ko pa makalimutan na matanda kayo. Ang dagdag ni Sabina, ang kanyang boses ay hindi nanginginig, kundi puno ng isang nakapangingilabot na katatagan. Namula ang mukha ni Celeste sa tindi ng kahihiyan. Hindi siya sanay na tinatanggihan, lalo na ng isang taong itinuturing niyang basura. Pagsisihan mo ito, Sabina, sisiguraduhin ko na wala kang pupuntahan, kundi ang kulungan o ang kalsada. Habang mabilis na lumalabas si Celeste, ang bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa sahig ng opisina. Nang makarating siya sa kanyang sasakyan, mabilis na pinaandar ng kanyang driver ang makina. Naging dahilan upang bumuga ang maitim na usok at alikabok patungo sa pintuan ng opisina. Mabilis na tumayo si Mateo. Kinuha niya ang kanyang malaking itim na payong at mabilis na lumabas. Binuksan niya ito at ipinantakip sa paningin at katawan ni Sabina. Pinoprotektahan ng babae mula sa dumi at usok na iniwan ng sasakyan ni Celeste. Ang maliit na pagkilos na yon, ang pagtayo ni Mateo bilang panangga, ay nagpadama kay Sabina na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na siya nag-iisa sa gitna ng unos. Salamat, Mateo. Bulong ni Sabina habang pinagmamasdan ang payong na tila naging isang malakas na muog sa kanyang paningin. Ngunit bago sila bumalik sa loob, napansin ni Sabina ang isang kakaibang reaksyon kay Celeste kanina. Nang makita ni Celeste ang isang pamilyar na kwintas na may pendant na hugis krus na suot ni Mateo, biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. May takot at gulat na sumilay sa kanyang mga mata bago niya ito mabilis na itinago. Mateo, bakit parang kilala ni Celeste ang kwintas mo? Tanong ni Sabina. Hindi ko alam, Sabina. Mana ito sa ama ko. Ang maikling sagot ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay tila may malalim na iniisip. Bumalik sila sa loob para ituloy ang kanilang trabaho. Kinuha ni Mateo ang lumang folder ng police report mula sa aksidente ni Don Ricardo. 5 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan niyang binuklat ang bawat pahina hanggang sa huminto ang kanyang mga daliri sa gitna ng file. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang paghinga niya ay tila tumigil. Sabina, tingnan mo ito, ang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. May isang pahina rito na sinadyang punitin. At kung titingnan mo ang gilid ng punit, may bahid ito ng tuyong dugo. Pero ang mas nakakapagtaka, ang petsa ng pahinang ito ay bago pa man mangyari ang aksidente. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Sabina. Anong impormasyon ang nakasulat sa pahinang yon na kailangang burahin ng sinuman?
At bakit may dugo sa isang report na dapat ay tuyo at malinis? Ang misteryong ito ay tila isang bagong pintuan na bumukas patungo sa isang mas madilim na katotohanan. Isang katotohanan na hindi lang magpapalaya kay Sabina, kundi maaaring magwasak sa buong pundasyon ng pamilya Vergara. Sino ang nagpunit ng pahinang iyon? At anong sikreto ang itinatago ng kwintas ni Mateo na kinatatakutan ni Doña Celeste? Ang bawat patak ng ulan ay tila mga luhang galing sa langit, malamig at walang tigil sa paghampas sa kalawanging bubong ng waiting shed. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang naghihingalong bombilya, nakatayo si Sabina. Yakap-yakap niya ang kanyang sarili. Pilit na kumukuha ng init mula sa manipis na tela ng kanyang damit, habang ang malakas na hangin ay tila gustong tangayin ang natitira niyang lakas. Ang amoy ng basang lupa at ang tunog ng rumagasang tubig sa kanal ay tila isang malungkot na oyayi sa kanyang pandinig. Pagod na ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isipan ay mas pagod pa, puno ng mga mukha ni Amber, ni Celeste, at ng isang lalaking pilit niyang nililimot, pero laging bumabalik sa bawat tibok ng kanyang puso. Isang pares ng maliwanag na headlight ang biglang tumama sa kanyang paningin. Ang ungol ng isang mamahaling makina ay dahan-dahang humina hanggang sa tumigil ang isang pamilyar na sasakyan sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at mula sa loob ay lumabas si Elton. Hindi siya gumamit ng payong. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang mamahaling suit habang mabilis na tinatahak ang distansya patungo kay Sabina. Anong ginagawa mo rito, Elton? Ang nanginginig na tanong ni Sabina, pilit na iniiling ang kanyang ulo upang hindi makita ang pag-aalala sa mga mata ng lalaki. Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ito awa, Sabina. Ang sagot ni Elton. Ang kanyang boses ay halos malunod sa ingay ng ulan. Hinubad niya ang kanyang jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Sabina. Ang init na nanggagaling sa tela na may kasamang pamilyar na amoy ng lalaki ay tila isang balabal na dahan-dahang nagpapakalma sa nanginginig na katawan ng babae. Please, Elton, wag mo na akong sanayin sa ganito. Higbi ni Sabina habang sinusubukang alisin ang jacket. Sa tuwing ginagawa mo ito, mas lalo lang akong nahihirapan. Mas lalo lang sumasakit. Hindi nakasagot si Elton. Sa halip, hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Sabina at dahan-dahan itong iniharap sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng kadiliman at ulan. Walang salita, walang paliwanag. Sa isang iglap, tila naglaho ang 5 taon ng galit at pighati. Dahan-dahang hinila ni Elton si Sabina patungo sa isang mahigpit na yakap. Isang yakap na nagtataglay ng lahat ng pangungulila na kinimkim nila sa loob ng mahabang panahon. Naramdaman ni Sabina ang malakas na tibok ng puso ni Elton sa kanyang dibdib. Isang mabilis at ligalig na ritmo na tila sumisigaw ng kanyang pangalan. Isinubsob ni Sabina ang kanyang mukha sa leeg ni Elton. Hinahayaan ang kanyang mga luha na humalo sa basang suit ng lalaki. Ang init ng katawan ni Elton sa gitna ng ginaw ng gabi ay tila isang langit na matagal na niyang ipinagdamot sa sarili. Dahan-dahang itinaas ni Elton ang kanyang kamay at hinaplos ang basang buhok ni Sabina bago dahan-dahang idinampi ang kanyang noo sa noo ng babae. Ang kanilang mga hininga ay naghahalo, mainit at puno ng pananabik. Sa sandaling iyon, walang Doña Celeste, walang mansyon ng mga Vergara, walang nakaraan na puno ng dugo at kasinungalingan. Tanging 2 kaluluwa lamang na naghahanap ng kanlungan sa isa't isa ang naroon sa ilalim ng nagngangalit na langit. Hinawakan ni Elton ang mukha ni Sabina. Ang kanyang mga hinlalaki ay dahan-dahang pinupunasan ang mga luhang hindi tumitigil sa pag-agos. I love you, Sabina. I never stopped. Ang bulong ni Elton, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo at sakit. I'm sorry if I'm not brave enough, pero hinding-hindi ko hahayaang saktan ka pa nila. Ramdam ni Sabina ang bawat salita.
Tila ba itinusok ang mga ito sa kanyang puso. Ngunit kasabay ng tamis ng pag-amin ni Elton ay ang mapait na katotohanan na humahampas sa kanyang isipan gaya ng ulan sa bubong. Dahan-dahan siyang kumawala sa yakap, bagaman ang kanyang mga kamay ay tila ayaw pang bumitaw sa laylayan ng suot ni Elton. Pero hanggat hawak ng nanay mo ang buhay mo, Elton, hanggat mas matimbang ang utang na loob mo sa kanya kaysa sa katotohanan, hindi tayo magiging malaya. Ang sabi ni Sabina, ang kanyang boses ay puno ng isang matinding pagtanggap sa realidad. Ang yakap na ito, panandalian lang ito. At bukas, babalik na naman tayo sa pagiging magkaaway. Pumikit si Elton. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang matinding pagdurusa. Alam niyang tama si Sabina. Ang bawat segundo ng kanilang kaligayahan ay ninanakaw lamang mula sa isang mundong hindi pumapayag na magkasama sila. Dahan-dahang lumipas ang ilang minuto. Ang malakas na buhos ng ulan ay unti-unti nang humuhupa. Nag-iiwan lamang ng banayad na ambon at tunog ng mga patak ng tubig mula sa mga dahon ng puno. Alam ni Sabina na kailangan na niyang umalis. Dahan-dahan niyang ibinalik ang jacket kay Elton. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa mga daliri ng lalaki. Isang huling pagdampi bago ang muling paghihiwalay. Umuwi ka na, Elton. Baka hinahanap ka na sa mansyon, ang sabi ni Sabina nang hindi tumitingin sa lalaki. Tinalikuran niya si Elton at nagsimulang maglakad sa basang kalsada. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pangungulila. Pinanood ni Elton ang paglayo ni Sabina hanggang sa tuluyan itong lamunin ng dilim ng gabi. Hindi niya alam na mula sa isang madilim na sulok, malayo sa waiting shed, may isang pares ng mga mata na kanina pa nakamasid sa kanila. Isang lalaking nakasombrero ang dahan-dahang lumabas mula sa anino ng isang pader. Hawak niya ang isang kamera at sa loob nito ay ang mga litrato ng bawat sandali ng kanilang pagkikita. Ang yakap, ang pagdampi ng mga noo, at ang bawat luhang pumatak. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang huling kuha. Napakagandang anggulo, bulong ng lalaki sa kanyang sarili. Tiyak na matutuwa ang Donya kapag nakita niya ang kataksilan ng kanyang paboritong anak. Sino ang lalaking ito na tila aninong sumusunod sa bawat galaw ni na Elton at Sabina? At ano ang gagawin ni Doña Celeste kapag napatunayan niyang ang kanyang sariling anak ay patuloy na kumakampi sa babaeng itinuturing niyang kaaway? Huwag kang lalabas ng kwartong ito hanggat hindi mo natututunang kilalanin kung sino ang dapat mong sundin. Ang boses ni Doña Celeste ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng ikalawang palapag. Bawat pantig ay tila hampas ng latigo sa katahimikan ng mansyon. Isang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ang sumunod. Ang paglagitik ng trangka ay tila isang hatol na naghihiwalay sa maliit na si Amber mula sa mundong labas. Sa loob ng madilim na kwarto, nakaluhod ang bata sa tabi ng kanyang kama. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakatakip sa kanyang mga tenga, habang ang kanyang mga hikbi ay pilit na nilulunod ng malalambot na unan. Parusa. Iyon ang laging sagot ni Celeste sa tuwing binabanggit ni Amber ang pangalan ng kanyang ina. Sa paningin ng matanda, ang bawat luha ng bata ay isang rebelyon na dapat sugpuin. Mula sa kabilang panig ng pinto, nakatayo si Yaya Luring. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay nanginginig habang hawak ang isang susi. Narinig niya ang bawat hikbi, bawat bulong ng bata para sa kanyang mama. Ang bawat iyak ni Amber ay tila isang patalim na sumasaksak sa konsensya ng matanda. Ilang dekada na siyang naninilbihan sa mga Vergara, nakita niya ang bawat lihim, bawat dumi na pilit itinago sa ilalim ng mga mamahaling carpet. Dahan-dahan niyang pinihit ang susi nang matiyak niyang nakaalis na si Celeste. Ang marahang pag-ungol ng pinto ay tila isang paanyaya ng kaligtasan. Pumasok siya at agad na nilapitan ng bata. "Tahan na, apo. Narito ang yaya."
Bulong ni Luring habang hinahaplos ang likod ni Amber. Inilabas niya ang isang maliit na tinapay na itinago niya sa kanyang bulsa. Kumain ka muna. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Upang patahimikin ang bata, nagsimulang kumanta si Luring. Isang luma at banayad na oyayi. Ang awit na madalas kantahin ni Sabina noong sanggol pa si Amber. Ang himig na iyon ay tila isang mahiwagang gamot na dahan-dahang nagpapatigil sa pag-iyak ng bata. Yaya, kilala mo ba si Mama? Tanong ni Amber. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sabi ni Lola, masama si Mama. Pero bakit ang bango ng amoy niya sa panaginip ko? Napabuntong hininga si Luring. Ang kanyang puso ay tila isang sisidlan na punong-puno na at malapit ng umapaw. Mabuting tao ang mama mo, Amber. Huwag kang maniniwala sa lahat ng naririnig mo. Pagkalabas ni Luring sa kwarto ni Amber, nagtungo siya sa imbakan ng mga lumang gamit sa dulo ng pasilyo. Doon matatagpuan ang mga gamit ng yumaong Don Ricardo. Habang naglilinis, ang kanyang mga daliri ay dumapo sa isang lihim na compartment sa ilalim ng isang lumang aparador. Doon, nakatago ang isang maliit na talaarawan na may itim na cover. Isang bagay na matagal na niyang itinatago mula sa mapanuring mga mata ni Doña Celeste. Alam ni Luring na ang laman ng notebook na yon ang susi sa lahat ng sakit. Ngunit ang takot para sa sarili niyang buhay ang laging pumipigil sa kanya. Ngunit habang tinitingnan niya ang maliit na Amber na tila isang lantang bulaklak sa loob ng kwarto, alam niyang hindi na siya maaaring manahimik. Kinabukasan, sa gitna ng siksikan at maingay na palengke, naglalakad si Sabina nang may isang kamay na humila sa kanyang siko. Halos mapatalon siya sa gulat. Ngunit agad ding kumalma nang makita ang mukha ni Yaya Luring sa ilalim ng isang malapad na sombrero. Yaya Luring, anong ginagawa niyo rito? Ang nanginginig na tanong ni Sabina. Kumusta si Amber? Sinasaktan ba nila ang anak ko? Kailangan nating magmadali. Sabina, walang oras. Ang mabilis na bulong ni Luring habang iniaabot ang isang maliit na piraso ng papel na nakatiklop ng maigi at isang drawing na gawa sa Crayola. Ito, galing kay Amber. Huwag mong iwawala ang sulat na ito. May mga bagay na hindi ko pa kayang sabihin ngayon, pero darating ang oras na ang katotohanan mismo ang lalabas. Binuksan ni Sabina ang drawing. Ang makita ang drawing ni Amber, ang babaeng may pakpak na tila isang anghel, ay nagpabagsak sa lahat ng kanyang pader. Ang bawat guhit ng Crayola ay tila haplos ng maliliit na kamay ng kanyang anak sa kanyang pisngi. Ang amoy ng Crayola ay humalo sa amoy ng isda at gulay sa palengke, lumilikha ng isang kakaibang halo ng pait at tamis sa kanyang puso. Salamat, Yaya. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Hikbi ni Sabina habang itinatago ang sulat sa loob ng kanyang bra, malapit sa kanyang puso. Patawarin mo ako, Sabina. Matagal akong naging duwag. Ang sabi ni Luring, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Pero hinding-hindi ko hahayaang maging katulad mo si Amber, isang inang ninakawan ng karapatan. Ngunit ang kanilang madamdaming pag-uusap ay biglang naputol nang marinig nila ang tunog ng isang pamilyar na busina. Isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kabilang panig ng kalsada. Bumukas ang pinto at lumabas si Elton. Nanigas si Sabina sa kanyang kinatatayuan. Nakita sila ni Elton. Ang gulat sa mga mata ng lalaki ay mabilis na napalitan ng pagdududa. Alam ni Elton na bawal makipag-usap ang mga katulong ng mansyon kay Sabina. Yaya Luring, Sabina. Ang tanong ni Elton habang mabilis na lumalapit, ang kanyang mga hakbang ay tila nagpapatigil sa tibok ng puso ni Sabina. Anong ginagawa niyo rito? Anong ibinigay mo sa kanya, Luring? Nanginginig ang buong katawan ni Luring. Ang hawak niyang basket ng mga pinamili ay muntik nang mahulog sa semento. Tumingin si Sabina kay Elton. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Hindi para sa sarili,
kundi para sa matandang nagmalasakit sa kanya. Ano ang gagawin ni Elton? Isusumbong ba niya ang matanda sa kanyang ina? O nanaig ang kanyang pagmamahal kay Sabina upang manatiling nakatikom ang kanyang bibig? At ang sulat na hawak ni Sabina, ano ang nakasulat doon na maaaring magpabago sa tingin niya sa pamilya Vergara? Ibigay mo sa akin ang papel na yan, Sabina. Ngayon din, ang boses ni Elton ay tila isang matalim na utos na bumasag sa maingay at magulong paligid ng palengke. Nakatayo siya sa harap ni na Sabina at Yaya Luring. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa nanginginig na kamay ni Luring at sa itinagong sulat sa dibdib ni Sabina. Ang amoy ng sariwang isda at nabulok na gulay sa paligid ay tila lalong naging nakasusulasok sa gitna ng tensyon. Mabilis na humarang si Sabina sa harap ni Yaya Luring, tila isang inang pusa na handang manakmal para protektahan ang matanda. Wala itong kinalaman sa iyo, Elton. Iwanan mo kami. Luring, alam mo ang utos ni Mama, ang sabi ni Elton. Hindi pinapansin si Sabina. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad, ngunit may halong pag-aalinlangan. Bakit ka nakikipagkita sa kanya? Ano ang balak niyo? Sir Elton, maawa po kayo. Ang nanginginig na pagsusumamo ni Luring, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Gusto lang makita ng bata ang kanyang ina. Hindi po ba kayo naaawa kay Amber? Araw-araw siyang umiiyak. Tinatawag ang pangalan ni Sabina habang kayo ay nagpapakasaya sa loob ng mansyon. Tila sinampal si Elton ng mga salita ng matanda. Tumingin siya kay Sabina at nakita ang apoy ng galit at sakit sa mga mata nito. Sa isang sandali, ang lahat ng kanyang pagdududa ay naglaho nang makita niya ang dulo ng drawing ni Amber na nakasilip sa damit ni Sabina. Isang kulay ng Crayola na tila sumisigaw ng pangungulila. Dahan-dahang ibinaba ni Elton ang kanyang kamay. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng isang malalim na pagod. Umuwi ka na, Luring. Ako na ang bahala rito. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kay Mama. Nang makaalis ang matanda, naiwang mag-isa sina Elton at Sabina sa gitna ng dagsa ng mga tao. Hinila ni Elton si Sabina patungo sa isang mas tahimik na sulok sa likod ng isang truck ng mga prutas. Sabina, kailangan mong intindihin. Sinusubukan ko lang protektahan ng lahat. Ang bulong ni Elton. Protektahan ng sino, Elton? Ang nanay mong sinungaling? Ang mapait na sagot ni Sabina. Sinabi ni Yaya Luring ang totoo. Bago mamatay ang daddy mo, balak na niyang iwan ang nanay mo. Alam ni Don Ricardo ang lahat ng dumi ni Celeste. At iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, pilit niyang ibinabaon ng katotohanan. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang mama ko. Ang pasigaw na sagot ni Elton, ngunit ang kanyang boses ay walang kasiguraduhan. Maaring strikto siya, pero hinding-hindi niya magagawang manira ng buhay ng ibang tao nang walang dahilan. Gising, Elton! Ang sigaw ni Sabina. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ang nanay mo ang sumisira sa atin. Siya ang nagkulong sa anak natin sa isang gintong hawla at pinapaniwalang iniwan ko siya. Kung hindi ka maniniwala sa akin, maniwala ka sa sarili mong mga mata. Naghiwalay sila nang may mabigat na kalooban. Pag-uwi ni Elton sa mansyon, ang bawat sulok ng marangyang bahay ay tila naging isang estranghero sa kanyang paningin. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Celeste sa sala ay tila naging amoy ng isang nabubulok na sikreto. Naglakad siya patungo sa kwarto ng kanyang yumaong ama. Isang lugar na itinuturing nilang sagrado at bawal pasukin ng kahit sino. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-atubili. Sinubukan niyang hanapin ang drawer na binanggit ni Sabina. Ang drawer na dati ay palaging nakalock. Nagulat siya nang makitang ang lock ng drawer ay may mga gasgas, tila pilit na binaklas at pinalitan kamakailan. Nang buksan niya ito, wala nang laman ng loob. Malinis, walang alikabok, at tila sadyang binura ang lahat ng bakas ng nakaraan. Eksaktong paglingon niya, nakatayo sa pinto si Doña Celeste. Ang kanyang anino
ay mahaba at madilim sa sahig, tila isang dambuhalang gagamba na handang bumigti sa kanyang biktima. Anong ginagawa mo rito, Elton? Ang malamig na tanong ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim na tumutusok sa likod ng kanyang anak. Bakit pinalitan ang lock ng drawer ni Daddy? Ang tanong ni Elton. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatag. Dahil sira na ito, Elton. Huwag mong bigyan ng mali siya ang mga bagay na wala namang saysay. Ang sagot ni Celeste habang dahan-dahang lumalapit. Hinawakan niya ang pisngi ni Elton, isang haplos na tila naging isang malamig na bakal. Huwag kang makinig sa mga bulong ng mga taong gustong sirain ang pamilyang ito. Tandaan mo, ako lang ang kakampi mo. Hindi nakasagot si Elton, ngunit sa loob-loob niya, isang binhi ng pagdududa ang nagsimulang tumubo. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya si Amber na nakatayo sa pasilyo, nakatingin sa kanya. Ang mga mata ng bata ay puno ng parehong lungkot na nakikita niya sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Isang lungkot na hindi kayang gamutin ng kahit anong yaman. Kinabukasan, isang masamang balita ang bumasag sa umaga ni Sabina. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang nagpayanig sa kanyang mundo. Hello, si Sabina Alvarado po ba ito? Mula po ito sa General Hospital. Isinugod po rito ang isang matandang babae na nagngangalang Luring. Inatake po siya sa puso matapos uminom ng kape sa mansyon ng mga Vergara. Nabitawan ni Sabina ang basong hawak niya. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog sa sahig ay tila isang babala. Hindi ito aksidente. Alam ni Sabina na may kinalaman si Celeste sa nangyari sa matanda. Ang laso na matagal nang nananalaytay sa pamilya Vergara ay nagsimula ng kumitil ng buhay. Sino ang susunod? At sapat ba ang ebidensyang hawak ni Sabina para patunayan ang kasamaan ni Celeste bago pa mahuli ang lahat? Ngumiti ka, Amber. Sabihin mo sa kanila na ako ang tanging nanay na nagmamahal sa iyo. Hindi yung babaeng nagbenta sa iyo para sa pera. Ang boses ni Doña Celeste ay kasing tamis ng asukal, ngunit kasing pait ng apdo, habang bumubulong sa tenga ng maliit na si Amber. Sa loob ng malaking ballroom ng mansyon, ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at naglalakihang chandelier na nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag. Ang amoy ng mamahaling alak at litson ay humahalo sa halimuyak ng mga pabango ng mga panauhing kabilang sa alta sosyedad. Ito ang gabi ng pagpapakilala kay Amber bilang nag-iisang tagapagmana ng mga Vergara, isang pagdiriwang na tila isang koronasyon, ngunit para sa bata, ito ay isang luksang lamay para sa kanyang kalayaan. Sa isang madilim na sulok malapit sa kusina, nakatayo si Sabina. Nakasuot siya ng uniforme ng isang server, isang puting apron na nakapatong sa simpleng itim na damit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang hawak ang isang tray ng mga kristal na baso. Ang bawat hakbang niya sa malamig na marmol na sahig ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Narito siya, hindi para magtrabaho, kundi para masilayan ang kanyang anak sa huling pagkakataon bago siya tuluyang ilayo ni Celeste patungo sa ibang bansa, ayon sa narinig niyang chismis sa mga katulong. Ang miya-mainang tadhana ay masakit. Habang ang lahat ay nagtatawanan at humahanga sa kagandahan ng mansyon, si Sabina ay kailangang magpanggap na anino upang makita ang sariling dugo at laman. Ang bawat pagtama ng takong ng mga sapatos sa sahig ay tila pintig ng kanyang puso na puno ng takot at pag-asa. Ladies and gentlemen, ang anunsyo ni Celeste habang nakatayo sa gitna ng hagdanan, hawak ang kamay ni Amber. Ipinapakilala ko sa inyo ang aking apo, ang susunod na mukha ng Vergara Group. Amber, sweetheart, anong itatawag mo sa akin? Tumingin si Amber sa paligid. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kaligtasan hanggang sa magtagpo ang kanilang paningin ni Sabina na nakatayo malayo sa gilid. Ang tray na hawak ni Sabina ay bahagyang nanghiwalay sa kanyang kamay.
Ang mga baso ay lumikha ng banayad na tunog ng pagkiskis sa metal. "Mama ko!" Ang biglang sigaw ni Amber. Ang kanyang boses ay bumasag sa pormalidad ng gabi. Binitiwan niya ang kamay ni Celeste at mabilis na tumakbo pababa ng hagdan. Tinatahak ang gitna ng mga naguguluhang bisita. "Mama ko siya, hindi si Lola." Ang bawat hakbang ni Amber patungo kay Sabina ay tila isang kidlat na gumuhit sa katahimikan. Niyakap ng bata ang binti ni Sabina. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na kumapit sa apron ng ina. Ayaw nang bumitaw kahit anong mangyari. "Mama, kunin mo na ako. Ayaw ko na dito." Hikbi ni Amber. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa uniforme ni Sabina. Naramdaman ni Sabina ang init ng kanyang anak. Ang pamilyar na amoy ng buhok nito na tila isang gamot sa kanyang sugatang puso. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na winakasan ni Doña Celeste. Mabilis na bumaba ang matanda. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at kahihiyan. "Bitawan mo ang bata, Sabina!" Ang pasigaw na utos ni Celeste. Gamit ang kanyang buong lakas, itinulak niya si Sabina upang paghiwalayin ang mag-ina. Ang pagtulak na yon ay naging sanhi upang bumagsak si Sabina sa sahig. Ang mga basong kristal ay nagliparan at nawasak sa semento. Lumikha ng isang nakabibinging tunog ng pagkabasag na tila sumasalamin sa muling pagkawasak ng puso ni Sabina. "Ma, tama na," sigaw ni Elton na kakarating lang mula sa kabilang pinto. Ngunit huli na ang lahat. Nakatayo si Sabina sa gitna ng mga basag na kristal. Ang kanyang mga kamay ay may mga galos at bahid ng dugo mula sa mga bubog. Tumingin siya kay Celeste, hindi na may takot, kundi may isang nakapangingilabot na katahimikan. Ang golden moment ng pagkapit ni Amber sa kanyang apron ay nagbigay sa kanya ng huling piraso ng lakas na kailangan niya. "Maaari niyo akong saktan, Doña Celeste. Maaari niyo akong itulak sa putik." Ang mahinahon, ngunit matapang na, sabi ni Sabina habang dahan-dahang tumatayo. "Pero tandaan niyo ito, kahit anong gawin niyo, hindi niyo mababura sa puso ni Amber kung sino ang tunay niyang ina. At darating ang araw na kayo naman ang luluhod sa harap ko." Bago pa makasagot si Celeste, 2 pulis ang pumasok sa ballroom. Sa pangunguna ng isang bodyguard ni Celeste. Iyan ang magnanakaw," turo ni Celeste kay Sabina. "Nakita ko siyang kinuha ang aking diamanteng hikaw sa kwarto ko kanina." "Hindi totoo yan, wala akong kinuha," sigaw ni Sabina. Ngunit mabilis na hinalughog ng bodyguard ang kanyang apron at inilabas ang isang kumikinang na hikaw. Isang ebidensyang halatang itinimura lamang doon. Ang paglagitik ng posas sa mga pulso ni Sabina ay tila tunog ng pagbagsak ng huling pag-asa. Habang kinakaladkad siya palabas, narinig niya ang hiyaw ni Amber at ang mahinang boses ni Elton na pilit siyang tinatawag. Ngunit ang tanging nakita ni Sabina bago siya tuluyang mailabas ay ang malamig at mapagwaging ng ngiti ni Doña Celeste sa itaas ng hagdanan. Sapat ba ang bitag na ito ni Celeste para tuluyang mabulok si Sabina sa kulungan? At ano ang gagawin ni Elton ngayong nakita niya ang talamak na kasamaan ng kanyang sariling ina sa harap ng maraming tao? "Dito ka na mabubulok, Sabina. Walang puwang sa mundong ito ang isang magnanakaw na katulad mo." Ang boses ng pulis na naglak ng selda ay tila isang hatol na umalingawngaw sa malamig at madilim na pasilyo ng presinto. Ang amoy ng kalawang, basang semento, at luma na pawis ay humahalo sa hangin, tila sumasakal sa bawat hininga ni Sabina. Nakaupo siya sa isang manipis na kahoy na upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Nanginginig pa rin mula sa higpit ng posas na kani-kanina lang ay tinanggal. Sa loob ng selda, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang may rehas sa itaas, kung saan ang anino ng gabi ay tila isang dambuhalang kumot na bumabalot sa kanyang pag-asa. Ngunit sa kabila ng dumi at hirap, may isang bagay na mahigpit na nakatago sa loob ng palad ni Sabina. Isang maliit at malamig na piraso ng metal, ang susi na nakuha niya
mula sa bulsa ni Celeste nung nagkagirian sila sa ballroom. Ito ang tanging sandata niya, isang maliit na susi na maaring magbukas sa pinakamalaking lihim ng mga Bergara. Ang katahimikan ng selda ay nabasag nang marinig niya ang dahan-dahang paglapit ng mga hakbang. Ang tunog ng mga sapatos sa semento ay tila isang ritmo ng paparating na kaligtasan. Lumitaw ang mukha ni Mateo sa kabilang panig ng rehas. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at galit para sa kawalang katarungang sinapit ni Sabina. "Mateo!" Bulong ni Sabina, ang kanyang boses ay napaos sa kaiiyak. "Si Amber, nasaan ang anak ko?" "Huminahon ka, Sabina. Ligtas ang bata. Kahit papaano ay binabantayan siya ni Elton." Ang mahinahong sagot ni Mateo habang inilalapag ang kanyang bag sa lamesa sa labas. "Nakalap ko na ang ebidensya. Ang CCTV footage sa labas ng ballroom ay nagpakita na hindi ka pumasok sa kwarto ni Celeste at ang bodyguard na nakahanap ng hikaw sa apron mo, may record na siya ng panunuhol. Lalabas ka rito, Sabina. Ngayon din. Paano? Wala akong pera para sa piyansa." Hikbi ni Sabina. "Bayad na ang lahat, Sabina," ang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay may halong pagtataka. Isang anonymous donor ang nagbayad ng pinakamataas na halaga para sa pansamantala mong kalayaan. Pero alam nating dalawa kung sino ang tanging taong may ganoong kalaking pera at may malasakit sa iyo sa loob ng mansyong yon. Nanahimik si Sabina. Elton. Sa kabila ng lahat ng sakit at pananahimik nito, lihim pa rin siyang pinoprotektahan ng lalaki. Ang katotohanan ito ay tila isang mainit na haplos sa kanyang sugatang puso. Ngunit alam niyang hindi sapat ang pera para mabura ang mga kasalanan ng pamilya Vergara. Pagkalipas ng ilang oras, dahan-dahang bumukas ang pinto ng selda. Ang tunog ng pag-ikot ng susi sa kandado ay tila musika ng kalayaan. Paglabas ni Sabina sa presinto, sinalubong siya ng sariwang hangin ng madaling araw. Ang lamig ng hamog ay tila naghuhugas sa dumi ng nagdaang gabi. Dahan-dahang hinaplos ni Sabina ang kanyang sariling braso, pinapakalma ang nanginginig niyang kalamnan. Huminga siya ng malalim. Tinititigan ang sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga gusali. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang pag-usbong ng isang panibagong lakas. Isang lakas na hindi na kailanman matitibag ni Celeste. "Salamat, Mateo," ang sabi ni Sabina. Ang kanyang tinig ay wala ng panginginig. "Pero hindi pa tapos ang laban. May hawak ako, Mateo. Isang susi na ninakaw ko kay Celeste." "Susi? Para saan?" tanong ni Mateo. "Hindi ko alam. Pero ramdam ko ito ang susi. Sa kwarto ni Don Ricardo. Ang kwartong bawal pasukin ng kahit sino." Ang sagot ni Sabina habang mahigpit na hinahawakan ng metal sa loob ng kanyang bulsa. Oras na para malaman natin kung ano ang itinatago nila sa likod ng mga nakalak na pinto. Sa loob ng mansyon, habang ang lahat ay natutulog, isang anino ang dahan-dahang gumagalaw patungo sa silid-aklatan. Si Elton. Hindi siya makatulog. Ang bawat hiyaw ni Amber at bawat luha ni Sabina ay tila mga multo na sumusunod sa kanya. Pinagmasdan niya ang portrait ng kanyang ama at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya napansin noon. May isang maliit na marka sa gilid ng frame, isang marka na tila tumutugma sa hugis ng isang susi. Ang tadhana ay tila dahan-dahang naglalapit sa lahat ng piraso ng puzzle. Isang ina na naghahanap ng katarungan, isang ama na nagsisimulang magising sa katotohanan, at isang matandang reyna na hindi alam na ang kanyang korona ay dahan-dahan nang natutunaw. Saan hahantong ang susing hawak ni Sabina? At kakayanin ba ni Elton na harapin ang katotohanan kung ang susing iyon ay magbubukas sa isang madilim na sikretong wawasak sa alaala ng kanyang ama? Ang bawat pag-ikot ng susi sa loob ng kalawanging kandado ay tila isang tibok ng pusong puno ng kaba at pag-asa. Sa loob ng madilim na silid-aklatan ni Don Ricardo,
Ang amoy ng lumang papel, alikabok, at tila na bulok na panahon ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Tahimik na pumasok sina Sabina at Elton. Sa tulong ni Elton, nagawang makapasok ni Sabina sa mansyon nang hindi napapansin ng mga gwardya. Ang liwanag mula sa hawak na maliit na flashlight ni Elton ay dahan-dahang gumagala sa mga istante ng mga libro hanggang sa huminto ito sa isang maliit na drawer sa ilalim ng lamesang gawa sa mahogany. Diyan ko siya laging nakikitang tumitingin bago siya lumabas ng kwarto. Bulong ni Sabina, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka biglang bumukas ang pinto. Dahan-dahang isinok pa ni Sabina ang susing nakuha niya kay Celeste. Isang matalim na paglagitik ng metal ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Isang tunog na tila nagpapahiwatig ng pagtatapos ng 5 taong pananahimik. Bumukas ang drawer. Sa loob niyon, nakalapag ang isang lumang talaarawan na may itim na balat at isang selyadong sobre na may pangalan ni Elton. Para sa akin ito, ang nanginginig na sabi ni Elton habang kinukuha ang sobre. Dahan-dahan nilang binuksan ang talaarawan sa huling pahina nito. Ang bawat salitang nakasulat sa sulat kamay ni Don Ricardo ay tila isang boses mula sa kabilang buhay na nagsasalaysay ng isang nakapangingilabot na katotohanan. Hindi aksidente ang mangyayari sa akin, ang basa ni Sabina sa pabulong na paraan. Nalaman ni Celeste na balak ko na siyang hiwalayan at bawiin ang lahat ng ari-arian na ninakaw niya sa kumpanya. Nagbanta siya. Sinabi niyang hinding-hindi ako makakaalis sa mansyong ito ng buhay. Ang preno ng sasakyan, alam kong may ginalaw sila. Ang bawat salita ay tila isang malakas na suntok sa dibdib ni Elton. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hanggang sa mabitawan niya ang flashlight. Ang liwanag nito ay gumulong sa sahig, lumilikha ng mga ligaw na anino sa paligid. Ang daddy ko, pinatay siya ng sarili kong ina. Ang hikbi ni Elton, ang kanyang boses ay puno ng isang matinding pagdurusa. At ang tatay mo, Sabina, ginawa lang siyang scapegoat. Sinadya nilang siya ang magmaneho para may mapagbintangan sila. 5 taon. 5 taon kong kinamuhian ang pamilya mo para sa isang kasalanang ang ina ko ang gumawa. Naramdaman ni Sabina ang pagguho ng mundo ni Elton. Ang lalaking dati ay matikas at puno ng dangal ay ngayon ay nakaluhod sa sahig. Tila isang batang nawawala sa gitna ng unos. Ang lahat ng galit ni Sabina para kay Elton ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding awa. Dahan-dahang lumapit si Sabina at lumuhod sa tabi ni Elton. Niyakap niya ang lalaki, hindi bilang isang mangingibig, kundi bilang isang kapwa-biktima ng kasamaan ni Celeste. Ipinatong ni Elton ang kanyang ulo sa balikat ni Sabina. Ang kanyang mga luhang mainit ay bumabasa sa balat ng babae. Ang tahimik na pagtangis ni Elton sa gitna ng kadiliman ay tila isang dasal para sa kapatawarang alam niyang mahirap makuha. Patawarin mo ako, Sabina. Patawarin mo ako. Ang paulit-ulit na bulong ni Elton. Hindi mo kasalanan, Elton. Ang malumanay na sagot ni Sabina habang hinahaplos ang buhok ng lalaki. Pareho tayong niloko. Pareho tayong ninakawan ng buhay. Sa gitna ng kanilang madamdaming sandali, isang biglaang pagliwanag ang bumulaga sa kanila. Ang pinto ng silid-aklatan ay malakas na bumukas, tumama sa pader na lumikha ng isang nakabibinging kalabog. Ang mga ilaw sa kisame ay biglang nagbukas, nagbibigay ng isang nakasisilaw na liwanag na tila humuhubad sa kanilang lihim. Nakatayo sa pinto si Doña Celeste, kasama ang 2 armadong gwardya. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit anong gulat, kundi isang malamig at mapang-uyam na ngiti. Ang kanyang puting terno ay tila kumikinang sa ilalim ng liwanag, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing itim ng impyerno. Ang galing! Ang galing ng drama ninyong dalawa.
Ang mapanuring sabi ni Celeste habang dahan-dahang pumapasok sa silid. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila bawat hakbang ng isang kamatayan. Akala niyo ba ay ganoon kadali niyo akong malalamangan sa sarili kong pamamahay? Tumingin siya sa talaarawang hawak ni Sabina. Ibigay mo sa akin ang basurang yan, Sabina, bago pa dumanak ang dugo sa silid na ito. Sapat ba ang katapangan ni Sabina at Elton para protektahan ang tanging ebidensya ng katotohanan? O muli bang magtatagumpay ang kadiliman ni Doña Celeste para ibaon ang lihim na ito ng habambuhay? Ito ang huling pagkakataon na hahayaan kitang bastusin ang pangalan ng pamilyang ito, Elton. Piliin mo ang kalayaan ng babaeng iyan o ang kinabukasan ng iyong anak. Ang boses ni Doña Celeste ay kasing talim ng kidlat na tila humahati sa pagkatao ni Elton. Sa loob ng silid-aklatan, ang amoy ng usok ay nagsimulang humalo sa alikabok nang dahan-dahang ilabas ni Celeste ang isang gintong lighter. Sa isang iglap, ang apoy ay sumiklab at dumanapi sa mga pahina ng talaarawan ni Don Ricardo na hawak niya. Ang bawat salita ng katotohanan, ang bawat huling paalam ng kanyang ama, ay unti-unting nilalamon ng apoy. Ang abo ay dahan-dahang nalalaglag sa sahig, tila mga itim na talulot ng isang bulaklak na namatay sa gitna ng taglamig. "Huwag, Ma, please!" Ang sigaw ni Elton habang sinusubukang agawin ang nasusunog na notebook, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga guwardya. Ang init ng apoy ay tila humahapdi sa kanyang mukha, ngunit ang hapdi sa kanyang puso ay mas matindi pa. "Tapos na ang laro, Sabina," ang mapanuring sabi ni Celeste habang itinatapon ang natitirang abo sa sahig. "Wala na kayong ebidensya. At kung magmamatigas pa kayo, sisiguraduhin ko na ang paratang na pagnanakaw laban sayo ay magiging habambuhay na pagkabilanggo. At si Amber, ilalayo ko siya sa bansa sa loob ng 24 na oras. Hinding-hindi mo na muling masisilayan ang mukha ng anak mo." Napaatras si Sabina. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na istante ng mga libro. Ang takot para sa kanyang anak ay tila isang malakas na agos na lumulunod sa kanya. Tumingin siya kay Elton, naghahanap ng huling sandigan. "Elton, may isang paraan para iligtas ang lahat." Ang dagdag ni Celeste, ang kanyang boses ay naging malambot ngunit puno ng lason. "Pakasalan mo ang anak ng gobernador sa susunod na buwan. Ayusin mo ang image ng kumpanya. At bilang kapalit, palalayain ko si Sabina. Hahayaan ko siyang mabuhay. Ngunit sa isang kondisyon, lalayo siya kay Amber at sa atin ng habambuhay." Ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Tanging ang tunog ng paghinga ni Elton ang naririnig sa silid. Isang mabilis at ligalig na paghinga. Tiningnan niya si Sabina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang matinding pagdurusa at sakripisyo. "Deal," ang mahinang sabi ni Elton. Ang boses niya ay tila galing sa ilalim ng lupa. "Pakakasalan ko siya, pero pakawalan mo na si Sabina ngayon din. Huwag mo na siyang sasaktan." "Elton, huwag. Huwag mo itong gawin." Hikbi ni Sabina. Ang kanyang puso ay tila hinahati sa gitna. "Hindi mo kailangang ialay ang sarili mo para sa akin." Ngunit hindi na tumingin si Elton sa kanya. Alam ni Elton na ito lamang ang tanging paraan para manatiling buhay si Sabina at malapit pa rin sa kanya si Amber, kahit sa malayo. Ang bawat salita ni Elton ay tila isang pagsuko ng kanyang sariling kaligayahan para sa kaligtasan ng mga taong mahal niya. Ilabas na ang babaeng iyan, ang utos ni Celeste, at wag na huwag mo nang hahayaang makatapak siya rito muli. Habang pilit na kinakaladkad si Sabina palabas ng silid-aklatan, ang kanilang mga balat ay bahagyang nagtagpo sa huling pagkakataon. Isang mabilis na sandali, ngunit sa pagkakataong yon, naramdaman ni Sabina ang isang maliit at magaspang na papel na isiningit ni Elton sa kanyang palad. Isang lihim na pagkilos sa gitna ng kaguluhan.
Pagkalabas ni Sabina sa mansyon, itinulak siya ng mga guwardya sa labas ng gate. Ang tunog ng pagsasara ng malaking bakal na pinto ay tila isang pinal na hatol. Nakatayo si Sabina sa ilalim ng dilim ng gabi. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw at pighati. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang palad. Doon, nakatiklop ang isang pahina ng tala-arawan. Ang tanging pahina na nailigtas ni Elton bago pa man sunugin ni Celeste ang lahat. Isang pahina na naglalaman ng pangalan ng isang mekaniko at isang petsa. Habang binabasa ni Sabina ang sulat sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, ang tunog ng kanyang mabilis na tibok ng puso ay tila naging isang tambol ng digmaan. Hindi pa tapos ang lahat. Ang sakripisyo ni Elton ay hindi mawawala ng saysay. Samantala, sa isang malayong ospital, ang katahimikan ng ICU ay nabasag ng tunog ng isang heart monitor na biglang bumilis ang ritmo. Ang mga daliri ni Yaya Luring ay dahan-dahang gumalaw. Ang kanyang mga mata na matagal na nakapikit ay dahan-dahang bumukas. Ang kanyang unang salita ay isang pabulong na pangalan. Isang pangalan na magiging mitya ng pagguho ng kaharian ni Doña Celeste. Sabina, ang mahinang bulong ng matanda. Nakaligtas ang matanda. At sa kanyang paggising, dala niya ang huling piraso ng katotohanang hinding-hindi masusunog ng kahit anong apoy. Sapat ba ang isang pahinang hawak ni Sabina at ang paggising ni Yaya Luring para bawiin ang lahat? O huli na ang lahat para pigilan ang nakatakdang kasal ni Elton na papatay sa kanyang puso ng tuluyan? Huwag po kayong matakot, Mang Gardo. Hindi po ako narito para saktan kayo, kundi para humingi ng katarungan para sa tatay ko at para sa katahimikan ng kaluluwa ni Don Ricardo. Ang boses ni Sabina ay mahinahon, ngunit may dalang bigat na tila isang dambuhalang alon habang nakatayo siya sa loob ng isang madilim at masukal na talyer sa dulo ng isang liblib na baryo. Ang amoy ng langis, kalawang, at nabulok na goma ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Sa harap niya, ang isang matandang lalaki na may maruruming kamay ay nanginginig habang hawak ang isang piraso ng basahan. Ito si Mang Gardo, ang mekanikong ang pangalan ay nakasulat sa pahinang na iligtas ni Elton. Dahan-dahang inilabas ni Sabina ang lukot na pahina mula sa tala-arawan. Ang bawat salita roon ay tila naging isang mitya na muling nagpaalab sa takot sa mga mata ng matanda. Matagal ko na itong hinihintay, Sabina. Ang paos na sabi ni Mang Gardo. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang sirang makina na pilit na umaandar. 5 taon akong hindi nakatulog ng maayos. Ang perang ibinigay sa akin ni Doña Celeste para manahimik ay naging lason sa buhay ko. Pinagbantaan niya ang pamilya ko. Sabi niya, kapag nagsalita ako, magiging katulad ako ni Don Ricardo, isang bangkay sa gitna ng kalsada. Narito na po ang pagkakataon niyo para itama ang lahat. Ang pagsusumamo ni Sabina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na bumbilya ng talyer. Kailangan ko ang inyong testimonya para kay Amber, para sa anak ko. Habang nagaganap ang lihim na pag-uusap na iyon, sa loob ng mansyon ng mga Vergara, ang katahimikan ay tila isang makapal na pader na naghihiwalay sa bawat naninirahan doon. Nakatayo si Elton sa balkonahe, pinagmamasdan ang naglalakihang mga puno sa paligid. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kawalan ng emosyon. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat segundo ay isang paghahanda para sa isang giyera. Kunwari ay tinatanggap niya ang lahat ng utos ng kanyang ina tungkol sa nalalapit na kasal. Ngunit sa likod ng mga formal na kasunduan, lihim niyang inililipat ang lahat ng mga pondo at dokumentong nakapangalan kay Amber. Amber, sa isang trust fund na hindi maaaring galawin ni Celeste. Ang bawat pagpirma niya sa mga dokumento ng kumpanya ay tila isang hakbang patungo sa paglaya ng kanyang anak mula sa mga galamay ng kanyang ina. Pumasok si Doña Celeste sa silid. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling takong sa marmol
ay tila isang paalala ng kanyang kapangyarihan. Ganyan nga, Elton. Magtiwala ka sa akin at hinding-hindi ka magsisisi. Sa susunod na araw, sa anibersaryo ng pagkamatay ng daddy mo, ia-anunsyo natin ang kasal mo. Iyon ang magiging huling tagumpay natin laban sa mga taong gustong sumira sa atin. Tumingin si Elton sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. Gagawin ko ang dapat, ma, para kay daddy. Pagbalik ni Sabina sa kanyang pansamantalang matutuluyan, dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na bituing kandila mula sa kanyang bag. Ang kandilang nasira noong unang araw na itaboy siya sa mansyon. Dahan-dahan niya itong itinayo sa harap ng isang maliit na litrato ng kanyang ama. Gamit ang isang posporo, sinindihan niya ang mitya nito. Ang maliit na apoy ay dahan-dahang sumayaw sa gitna ng dilim, nagbibigay ng isang mainit na liwanag sa kanyang pagod na mukha. Tatay, bukas ay matatapos na ang lahat. Bulong ni Sabina, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hinding-hindi ko hahayaang manatiling nakatago ang katotohanan para sa'yo at para kay Amber. Ang gabi ay lumipas ng mabagal. Tila bawat segundo ay pinahaba ng kaba at pananabik. Ang bawat tunog ng kuliglig sa labas at ang bawat kaluskos ng hangin sa mga dahon ay tila babala ng isang darating na unos. Kinabukasan, sa araw ng giyera, ang mansyon ng mga Vergara ay napupuno ng mga bulaklak na kulay puti. Mga bulaklak para sa alaala ni Don Ricardo, ngunit tila mga bulaklak para sa isang libing na hindi pa nagaganap. Ang amoy ng insenso at mamahaling pabango ay humahalo sa hangin, lumilikha ng isang mapanglaw na atmosfera. Dumating si Sabina sa harap ng malaking gate, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakayuko. Nakasuot siya ng isang disenteng damit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang katapangang hindi kayang tibagin ng kahit anong bakal na pinto. Hawak niya ang isang itim na sobre, isang sobreng naglalaman ng sinumpaang salaysay ni Mang Gardo at ang katotohanang matagal nang ibinaon sa lupa. Ang paghakbang ni Sabina sa loob ng bakuran ng mga Vergara ay tila isang hudyat ng pagguho ng isang imperyo. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang tambol na nagpapahayag ng kanyang pagdating. Anong ginagawa mo rito, Sabina? Ang tanong ng isang gwardya habang sinusubukang harangan ang kanyang daan. Para tapusin ang sinimulan ni Doña Celeste, ang malamig na sagot ni Sabina. Nagsisimula na ang seremonya sa loob. Nakatayo si Celeste sa gitna ng entablado, handa nang magbitaw ng kanyang mapagkunwaring talumpati. Ngunit ang bawat salita niya ay tila mapuputol nang makita niya ang isang figurang dahan-dahang pumasok mula sa malaking pinto sa likuran. Ano ang gagawin ni Sabina sa gitna ng lahat ng mga panauhin? At ano ang inihandang sorpresa ni Elton na magpapabago sa takbo ng gabing iyon ng tuluyan? Ang bawat sulok ng mansyon ay napupuno ng halimuyak ng puting mga bulaklak, ngunit ang bawat langhap ni Sabina ay tila may kasamang amoy ng mabulok na katotohanan. Nakatayo si Doña Celeste sa gitna ng entablado, nakasuot ng isang itim na terno na tila sumasalamin sa kadiliman ng kanyang budhi. Hawak niya ang isang kristal na baso ng alak. Ang bawat salita ng kanyang talumpati ay puno ng mapagkunwaring pighati para sa kanyang yumaong asawa. 5 taon na ang nakalilipas, ngunit ang sakit ng pagkawala ni Ricardo ay tila sariwa pa rin. Ang sabi ni Celeste, ang kanyang boses ay nanginginig sa isang acting na pang-Oscar. Ang dangal ng mga Vergara ay binuo namin sa pag-ibig at katapatan, at hinding-hindi ko hahayaang dungisan ito ng kahit sino. Eksaktong pagtatapos ng kanyang pangungusap, ang malaking pinto sa likuran ay bumukas. Ang tunog ng mga sapatos ni Sabina sa marmol na sahig ay tila isang tambol na bumasag sa mapayapang atmosfera ng gabi. Ang lahat ng mga panauhin ay napalingon. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na biglang nagkagulo. Hindi pa tapos ang pagbabayad ng utang, Doña Celeste.
Ang malamig na sabi ni Sabina habang dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa reynang nasa entablado. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? Sigaw ni Celeste. Ang kanyang mukha ay biglang namutla sa kabila ng makapal na makeup. Mga gwardya, ilabas ang basurang iyan. Ngunit bago pa makakilos ang mga gwardya, pumasok si Mateo kasama ang 2 opisyal ng pulisya. Walang gagalaw. Ang matapang na utos ni Mateo. Nandito kami para sa isang opisyal na investigasyon. Investigasyon para sa ano? Ang galit na tanong ni Celeste, bagaman ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Tapos na ang kaso ng asawa ko. Ang driver ang may kasalanan. Ang driver na pinagbintangan nyo ay walang kasalanan. Ang sagot ni Sabina. Inilabas niya ang isang tape recorder at pinindot ang play. Ang boses ni Yaya Luring na galing sa ospital ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Inutusan ako ni Doña Celeste na sunugin ang mga sulat ni Don Ricardo. Narinig ko siyang kausap ang isang mekaniko. Pinutol nila ang preno dahil nalaman ni Don Ricardo ang tungkol sa pagnanakaw niya sa kumpanya. Kasunod nito ay ang boses ng mekanikong si Manggardo, nanginginig ngunit malinaw. Si Doña Celeste ang nagbayad sa akin. Siya ang may gusto na mawalan ng preno ang sasakyan. Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakabibingi. Ang bawat panauhin ay nakatingin kay Celeste nang may halong gulat at pandidiri. Ang maskara ng perpeksyon ay dahan-dahang natutunaw sa harap ng lahat. Sinungaling kayo, mga bayaran kayo. Ang hysterical na sigaw ni Celeste, ang kanyang buhok ay nagsimulang magulo habang sinusubukan niyang lumapit kay Sabina. Walang maniniwala sa inyo. Ako ang donya. Ako ang batas dito. Dahan-dahang tumayo si Elton mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha ay puno ng isang matinding pait. Tama na, Ma. Nakita ko na ang tala-arawan ni Daddy bago mo ito sunugin. Nalaman ko na ang lahat. Elton, anak, huwag kang maniwala sa kanila. Ang pagsusumamo ni Celeste, ngunit ang boses niya ay wala ng kapangyarihan. Tinatanggihan ko na ang pangalang Vergara kung ang ibig sabihin nito ay ang pagiging bulag sa kasalanan mo. Ang sabi ni Elton, hinubad niya ang kanyang mamahaling relo na bigay ng kanyang ina at tahimik na ibinagsak sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng metal sa salamin ay tila isang pinal na pagputol ng kanilang ugnayan. Sa sobrang galit at pagkabaliw, nakakita si Celeste ng isang matalim na letter opener sa ibabaw ng lamesa sa entablado. Ang kislap ng patalim sa ilalim ng chandelier ay tila isang babala ng kamatayan. Sa isang iglap, mabilis siyang sumugod patungo kay Sabina. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong wala nang kinatatakutan. Kung hindi ako magtatagumpay, sisiguraduhin kong sasama ka sa impyerno. Sabina. Ang huling sigaw ni Celeste. Mula sa matinding tensyon patungo sa sukdulang galit at nauwi sa isang mabilis na takot para sa buhay ng bida. Ang paghubad ni Elton ng kanyang relo, isang simbolo ng pagbitiw sa kayamanan at kapangyarihan upang tumayo sa tabi ng katotohanan. Mapoprotektahan ba ni Elton si Sabina sa huling pag-atake ni Celeste? Ang mabilis na pag-atake ni Celeste gamit ang letter opener habang si Sabina ay walang kalaban-laban. Ang kislap ng matalim na bakal na pababa sa dibdib ni Sabina. Ang bawat patak ng dugo na bumabasa sa puting polo ni Elton ay tila isang mantsa sa huwad na perpeksyon ng mga Vergara. Sa gitna ng ballroom, kung saan ang lahat ay tila naging estatwa sa gulat, nakayakap si Elton kay Sabina. Sinalag niya ang saksak ng letter opener na para sana sa babae. Ang sakit na naramdaman niya sa kanyang braso ay wala kumpara sa ginhawang naramdaman niya dahil ligtas ang ina ng kanyang anak. Nalaglag ang letter opener sa sahig, tumama sa marmol na may matinis na tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng lahat. Napaatras si Doña Celeste, nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa nangyari.
Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi agad maipaliwanag ang emosyon, kundi isang magulong halo ng pagkagulat at pagkatalo na tila bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sa sandaling iyon, naglaho ang lahat ng kontrol na matagal niyang pinanghawakan. Elton, Elton, bakit mo ginawa iyon? Ang nanginginig na tanong ni Celeste habang dahan-dahan siyang pinalilibutan ng mga pulis. Para sa kakanya? Para sa basurang yan, tinalikuran mo ang iyong ina? Hindi kita tinalikuran, ma. Ang paos na sabi ni Elton habang hawak ang kanyang dumadanak na braso. Ikaw ang tumalikod sa amin noong pinili mong pumatay para sa pera at kapangyarihan. Mabilis na kumilos ang mga opisyal. Habang pilit na kinakaladkad si Celeste palabas ng mansyon, patuloy ang kanyang pagsigaw ng mga salitang puno ng lason. Ako ang batas. Ako ang nagpatayo ng mansyong ito. Pagsisihan niyo ito, Elton. Babalik ako. Ngunit ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina hanggang sa malunod ng tunog ng papalayo na sirena ng pulisya. Ang reyna ng mga Vergara ay dinala sa dilim. Iniwan ang kanyang imperyo na ngayon ay wala ng silbi. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na tinig ang bumasag sa katahimikan ng silid. Mama! Papa! Mula sa itaas ng hagdan, tumakbo si Amber pababa. Walang sino man ang pumigil sa kanya. Ang bawat hakbang ng bata ay puno ng pananabik at takot. Nang makarating siya sa ibaba, agad siyang sumubsob sa yakap ni Sabina. Ang mahigpit na pagkapit ng maliliit na kamay ni Amber sa likod ng kanyang ina ay tila isang pangako na hinding-hindi na sila muling magkakahiwalay. Narito na si Mama, Amber. Narito na ako. Hikbi ni Sabina habang hinahalikan ang buhok ng kanyang anak. Ang amoy ng bata ay tila isang gamot na nagpatigil sa lahat ng kanyang paghihirap. Tumingin si Sabina kay Elton na ngayon ay nakaluhod sa sahig habang ginagamot ni Mateo ang kanyang sugat. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng isang hindi maipaliwanag na halo ng pait, tamis, at kapatawaran. Dahan-dahang lumapit si Amber kay Elton at hinaplos ang pisngi ng kanyang ama. Papa, don't cry na po. Mama is here na. Bulong ng bata. Napaiyak si Elton nang marinig ang tawag ni Amber. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ama. Hinawakan niya ang kamay ni Sabina, isang mahigpit, ngunit banayad na pagkapit. Sabina, hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad sa lahat ng ninakaw ko sa inyo. Ang sabi ni Elton. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa akin agad, pero sana hayaan mo akong maging bahagi ng buhay ni Amber. Hayaan mo akong itama ang lahat. Tumingin si Sabina sa kanyang anak. Pagkatapos ay sa lalaking dati ay naging dahilan ng kanyang pagluha. Ngunit ngayon ay naging panangga niya. Ang katarungan para sa tatay ko ang pinakamahalaga, Elton. At nakuha na natin yon. Tungkol sa atin. Ang panahon na lang ang makakapagsabi. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon ng mga Vergara ay ibinenta at ang pondo nito ay napunta sa mga biktima ng demolisyon at sa trust fund ni Amber. Si Yaya Luring ay tuluyan ng gumaling at ngayon ay masayang naninirahan kasama ang kanyang pamilya sa probinsya. Sa isang payapang hapon, nakatayo si Sabina sa dalampasigan ng isang malit na baryo sa Batangas. Ang banayad na tunog ng mga alon at ang amoy ng dagat ay tila isang haplos ng kalikasan sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang buhok ay hinahampas ng sariwang hangin habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Isang pamilyar na anino ang dahan-dahang lumapit sa kanyang likuran. Si Elton. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at shorts, malayo sa mga mamahaling suit na dati niyang suot. Hawak niya ang kamay ni Amber, na ngayon ay tumatakbo patungo sa mga alon. Ang ganda ng sunset, di ba? Ang mahinahong sabi ni Elton habang tumatayo sa tabi ni Sabina. Oo, gaya ng simula ng isang bagong kwento.
Ang sagot ni Sabina may kasamang matamis na ngiti. Hindi man naging madali ang kanilang pinagdaanan, natutunan nilang ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa masama, kundi tungkol din sa pagpapalaya sa sarili mula sa galit. Sa ilalim ng naglalagablab na kulay ng langit, ang pamilyang Alvarado at Vergara ay hindi na magkaaway, kundi isang pamilyang naghihilom, isang hakbang sa bawat araw. Ang amoy ng bagong lutong pandesal ay humahalo sa alat ng simoy ng dagat. Isang mabangong paanyaya na nagsasabing, ang gabi ay tapos na at ang umaga ay narito na. Sa loob ng maliit na panaderyang pinangalan ng Amber's Sweetness, abala si Sabina sa pagmamasa ng harina. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng galos mula sa pagkabasag ng mga kristal at sugat ng nakaraan, ngayon ay nababalot ng puting pulbos ng harina, isang simbolo ng bago at malinis na simula. Wala na ang mansyon ng mga Vergara. Wala na ang mga gwardyang nakabantay sa bawat kilos. Ang tanging naririnig ni Sabina ngayon ay ang banayad na tunog ng alon sa pampang at ang masayang huni ng mga ibon sa labas ng kanyang bintana. Ang katahimikang ito ay hindi nakabibingi, kundi puno ng kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Isang dahan-dahang pag-ungol ng pinto ang nagpalingon sa kanya. Pumasok si Elton, suot ang isang simpleng t-shirt at maong. May dala siyang isang basket ng mga sariwang itlog mula sa palengke. Hindi na siya ang makapangyarihang negosyante na kinatatakutan ng lahat. Ngayon, siya ay isang lalaking nag-aaral muli kung paano mamuhay ng may katotohanan. Salamat, Elton, ang malumanay na sabi ni Sabina habang kinukuha ang basket. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo. At sa pagkakataong ito, wala nang kuryente ng takot, kundi ang init ng isang pagkakaibigang dahan-dahang naghihilom. May nakalimutan ka, Sabina, nakangiting sabi ni Elton. Inilabas niya ang isang maliit na lalagyan ng icing. Lumapit siya at pasimpleng pinahiran ng kaunting harina ang dulo ng ilong ni Sabina. Isang malutong na tawa ang lumabas sa labi ni Sabina. Isang tunog na tila musika sa pandinig ni Elton. Ang golden moment na ito, ang simpleng biruan sa gitna ng pagtatrabaho, ay mas matamis pa sa kahit anong cake na ginawa ni Sabina noon. Dito nila nahanap ang tunay na kayamanan, sa mga sandaling walang halaga sa pera, pero puno ng kahulugan. Mula sa likuran ng counter, lumabas si Amber na may suot na maliit na apron. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng dough at pilit na ginagaya ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan, wala na ang bakas ng takot na itinanim ni Doña Celeste. Mama, Papa, look, I made a heart! Ang masayang sigaw ng bata. Niyakap ni Sabina at Elton ang bata, isang yakap na bumubuo sa kanilang munting mundo. Doon, sa harap ng kanilang maliit na altar, nakatayo ang litrato ng ama ni Sabina at ni Don Ricardo. Magkatabi ang dalawang lalaking naging biktima ng puot, ngunit ngayon ay pinagbuklod ng kapatawaran ng kanilang mga anak. Nabalitaan nila na si Doña Celeste ay nananatili sa loob ng isang pasilidad para sa mga may sakit sa isip. Ang bawat sigaw niya sa mga pader ay tila isang paalala na ang kasamaan ay laging may katapat na karma. Ngunit para kay Sabina, ang paghihiganti ay hindi na mahalaga. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang gumising sa umaga na walang dinadalang bigat sa dibdib. Natutunan ni Sabina na ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan na kakalimutan ng lahat. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaan ang nakaraan na diktahan ng iyong bukas. Ang utang na loob ay hindi kailanman dapat maging kadena at ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit, ang tanging magpapalaya sa atin. Habang pinagmamasdan ni Sabina ang kanyang pamilya sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, alam niyang sa wakas ay nahanap na niya ang kanyang langit. Isang langit na hindi matatagpuan sa itaas ng hagdanan ng isang mansyon, kundi sa simpleng pagmamahalan
ng tatlong pusong pinag-isa ng katarungan at tunay na pag-ibig. Ang kwento ng mga Alvarado at Vergara ay natapos na sa pighati at nagsimula na ang isang bagong kabanata, isang kabanatang isinulat sa dalampasigan ng pag-asa.